May pansit canton ba kayo sa bahay nyo? Tara, gawin natin burger yan na pwedeng ipang negosyo. Pero bago tayo magsimula, palitan ko muna itong chopping board ko. Wow! Kung gusto nyo din magpagawa ng sariling board nyo, nasa description box below yung link para makapagpagawa din kayo. 120 pesos ang nagastos ko sa mga ingredients dito, pero 6 na piraso ang nagawa ko. Ang dami, no? Pero isang pansit canton pa lang yan. Tapos yung mga seasonings ilalagay din natin para walang masayang. Kahit ganito lang yung pati natin, hindi mo malalasahan ng pansit canton dito. Promise, maglalasang karne talaga ito. Tuturuan ko kayo mamaya ng tipid tips para mas dumami at lumaki ang kita nyo. Pero kung gusto nyo talagang lumaki at makita ako, malabo po ito. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong Lokong Kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay pansit canton burger. Pwede mo itong ibenta ng 25 to 30 pesos ang kada piraso. Hindi lugi ang customer mo dito dahil sobrang kapal ng pati nito. Pero pwede nyo din babaan ng presyo basta nipisan nyo lang ang pati na gagawin nyo. Ang tanong guys, makakabenta ba kayo? Baka kasi kada maluto mo, kinakain ng katabi mo. Siya nga pala guys, pwede nyong gamitin ng mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap, tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng 1 pirasong chicken breast, 6 na pirasong lettuce, 6 na pirasong buns, 1 pirasong pansit canton, 1 cup of breadcrumbs, 3 kutsarang mayonnaise. Makakamura kayo dito dahil yung 1 litro, 65 pesos lang ang presyo. Pero halagang 5 piso lang ang magagamit natin dito. 3 kutsarang ketchup, 1 pirasong itlog, 2 pirasong kamatis, 1 kutsaritang asin, 1 kutsaritang paminta, at mantika sa pagpirito. Ang complete list at presyo ng ingredients ay nasa dulo ng video. So ngayon guys, magpainit muna tayo ng tubig. Then, ilaga na natin ang manok. Takpan lang natin to para mabilis itong maluto. Next, ilagay na natin ang noodles ng ating pansit canton. Pinagsabay ko na guys para mapabilis tayo at magkaroon ng konting lasa ng manok kahit papano. So, okay na yung manok natin. Ilagay muna natin sa strainer at ating palamigin. Luto na din ang noodles kaya i-drain na muna natin to. Kapag malamig na guys, himay-himay na natin ang manok. Pwede nyo din tong hiwain sa malilit na piraso. Ganito dapat kanipis ang pagkakahimay nyo. So, paghaluin na natin ang manok at pansit canton. Ito magsisilbing pati ng burger natin. Tapos, ilagay na natin ang mga seasonings. Pwedeng 2 o 3 pansit canton ang ilagay nyo para mas marami ang magawa nyo. Nilagyan ko ito ng manok para maglasang karne pa din ito. Guys, kulang ang seasonings natin kaya magdadagdag tayo mamaya dito ng paminta at asin. Ilagay na din natin ang dinikdik na bawang. 3 piraso lang to. Depende sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo. Lagyan din natin to ng lettuce. Hiniwa ko lang to sa maliit na piraso. 1 kutsaritang asin, 1 kutsaritang paminta, at konting breadcrumbs. Haluin lang natin ito mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. Guys, mamasahin natin to para magdikit-dikit ang manok at pansit canton nyo. Guys, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, ito na ang tamang time para mag-subscribe kayo para ma-update kayo sa susunod na recipe na pang negosyo. 1 dakot ang kukunin ko at bibilugin ko to.
Tapos, i-press lang natin to para lumapad. Guys, itrim natin ang gilid para bilog na bilog tingnan ang ating patty. So, heto na yung sample na nagawa natin. Gagamit tayo ng itlog bilang binder. Batihin lang natin to guys, pero hindi na ako maglalagay ng asin at paminta dito. Tapos, isawsaw natin ang patty. Make sure na malagyan nyo pati ang mga gilid nito. Next, sa breadcrumbs naman, make sure na mabalutan nyo to ng todo. Ito din yung dahilan kung bakit hindi mo malalasahan ang pansit canton sa burger nyo. So, okay na to. Pwede natin tong ipirito. Magpainit na tayo ng mantika. Then, pirituhin natin to hanggang sa mag-golden brown ang kulay nito. Next, baliktarin natin to para maluto naman ang kabilang side. Guys, hindi natin kailangan pirituhin ng todo ito dahil luto na ang pinakaloob nito. Basta mag-golden brown lang ang breadcrumbs nyo, pwede nyo nang hanguin ito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Hiwain na natin ang tinapay. Next, i-arrange natin ang lettuce. Ilagay na din natin ang patty. Lagyan din natin to ng mayonnaise. Then, ketchup. Huli nating ilagay ang kamatis. Actually, pwede kayong maglagay ng sibuyas at cheese. Basta depende kung magkano ang budget nyo at kung sino ang mga target na customer nyo. Heto na ang ating pansit canton burger. Try nyo na din ang recipe na to. Masarap ito at malasa at higit sa lahat, mura ang ingredients nito. Sino bang mag-aakala na yung pansit canton nyo pwede palang maging ganito? Sobrang nakakabusog ito guys dahil malaki ang ating patty. Panigurado sasakit ang panga nyo dito. Hindi sa kakatawa, kundi sa kakanganga. Kung nagustuhan mong recipe ko na to, palike naman itong video ko at pasubscribe na din sa channel ko para ma-update kayo sa susunod na recipe na pang negosyo. Mag-comment na din po kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo. Pero bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Ma'am Casey Leoncio, Gen26 Vlog, Ma'am Ellen Magnaye, Ma'am Grace Sebosana, Maring Beth, Ma'am Julie Sayago, Ma'am Dimple Dalatinga, at kay The Hobby. Maraming salamat po sa inyong pananood. Ingat po kayong lahat and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list at presyo ng ingredients ng ating pansit canton burger. Bye-bye. Bye-bye.